Yo, kamusta kayo mga friends? Gong balalapait. Maghahatid ulit ako. Araw-araw hatid. So, ngayong araw nga pala ay araw ng Friday. Happy Friday sa ating lahat. Happy weekend na mga friends. So, gusto ko lang ikwento sa inyo kung paano binago ng Sniper 155 ko ang aking buhay. Nagbago nga ba talaga? Oo, nagbago ang buhay ko mula nung binili ko tong Sniper 155R ko. Una sa lahat, sa mga nagbago sa buhay ko mula nung nagka-Sniper 155 ako, eto, mas umaga ako gumising. Dati kasi nung bago pa ako sa trabaho, wala pa akong motor. Ang gising ko na yan mga mga 8:45, 8:50, yung saktuhan lang sa pag-login ko. Kasi 'di ba work from home ako. Ang login ko ay 9. So magigising na ako mga 8:45, 8:50. Tapos ginigising pa ako ng girlfriend ko. Tawagan ako sa Messenger. Ganyan. Ganun yung araw-araw kong buhay noon. Pero ngayon, maaga-aga na ako gumising. Mga 6:50, 7. Kasi ginigising ako ng kapatid ko. Kasi magpapahatid siya. Ayun, so yun yung unang nagbago sa buhay ko. Naging maaga akong gumising, naging maaga akong matulog. Samantalang dati tutulog ako lagi mga 1:00, 2:00, minsan umaabot pa ng 3:00. Ganyan. Ngayon, pinaka-late ko na natulog ay 11:30 to 12. Ganun na lang yung range. Minsan nakakatulog ako mga 10:00. Nakakatulog ako mga 9:30, ganyan. Kasi maaga na ako gumising. Nag-adjust din talaga yung katawan ko sa tulog. Tapos yung sunod na nabago sa buhay ko, naging productive ako. Naging mas productive yung mindset ko na pagka wala akong work, kailangan may gawin ako sa bahay, sa buhay, gano'n. Kaya naisipan ko umpisa ng YouTube channel para meron ako mapaglibangan, hobby, ganyan, na maging productive, which is nagbunga naman kahit paano. Itong YouTube channel ko na to. Tsaka pag Sabado, dati kapag wala akong ginagawa, nakahiga lang, nakahilata lang ako kung saan. Okay, ML, ganyan, Valorant. Ngayon, pag Sabado, nag-aaral ako ng mga sa YouTube, ganyan. Kung ano-ano mga pinapanood kong mga tips para mas maging maayos yung channel, ganyan. So, naging productive talaga ako gawa ng motor ko. Hindi ko nga alam kung bakit naisipan ko mag-vlog eh. Then, na-inspire kasi ako mag-vlog. Kasi may mga motovlogger dito sa YouTube na ang ginagamit nila is yung pangarap kong motor, which is yung Sniper. Isa na dyan si Sir Jason, yung si What About TV. Tsaka naging dumami ulit yung pangarap ko, parang ganun. Kasi nung wala pa ako motor, parang okay, ganito yung buhay ko. Kalmado lang ako, hindi ako masyadong active sa buhay ko na okay, ganito yung status ng buhay ko, okay naman, wala akong masyadong hinahangad, ganyan. Yung mga pangarap ko lang, itong Sniper, tapos yung pangarap ko lang magkaroon ng simpleng buhay pagdating ng araw. Ganun lang. Pero ngayon, ang dami ko na ulit pangarap, parang bumalik yung mga pangarap ko dati, parang bumalik sila. Yung gaya ng makapag-travel, ganyan, yung marating yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Nagkaroon ako ng parang inspiration or motivation para
gawin yung mga bagay na dating gusto kong gawin na hindi ko magawa. Kasi dati nung ang mga motor ko pa lang yung Wave na hindi ko mailabas ng highway. Yung Wave ko dati hindi ko mailabas ng highway Hindi kasi rehistrado yun Kaya masaya ako na na meron ako nito ng Sniper 155R ko ngayon, na pinangarap ko lang noong 2017. Kasi 2017 ko siya unang nakita sa Sniper 150 pa Tapos yung pangatlo naman, common na yun, hindi ko na kailangan mag-commute. At napakalaking bagay nun para sa akin. Kasi mas nakakatipid ako. Hindi ko kailangan mag-intay ng matagal na oras para pumunta dun sa isang lugar na kailangan kong puntahan. Tapos hindi ko kailangan makipagsiksikan sa mga terminal ng kahit mga bus, mga jeep, ganyan. So malaking bagay para sa akin. Ang laki na titipid ko sa pamasahe at saka sa oras ko, na sa halip na yung pinag-iintay mo sa oras mo ay naiuwi mo na, nakauwi ka na ipapagpahinga mo na, ayun, naipahinga ko nga dahil meron ako sariling sasakyan. Hindi ko na kailangan mag-intay, hindi ko kailangan masyado mapagod, which is a blessing para sa akin. Kasi sobrang halaga ng pahinga sa atin mga friends, lalo na kung nagtatrabaho ka na. Pagka bata ka pa or estudyante ka pa, yung talagang ine-enjoy mo pa lang yung buhay mo, nag-e-enjoy ka pa lang sa pagiging estudyante, hindi mo pa mararamdaman yung pahinga. Hindi mo pa mararamdaman yung halaga ng pahinga. Parang gusto mo na lang gumala ng gumala, mag-enjoy na mag-enjoy, hindi mo kailangan magpahinga. Pero once na na nagtrabaho ka na, iba na yun Pag nagtrabaho ka na, ang hanap mo lagi pahinga pahinga, bakasyon, ganyan. Kaya hanggat kaya mong sulitin yung enjoyment ng buhay mo habang pumapasok ka pa, hindi ka pa nagtatrabaho, sulitin mo. Kasi bibihira lang naman talaga yung trabaho na maraming pahinga. Bibihira ka makahanap ng trabaho na maraming pahinga. Actually, halos hindi ka nga makakahanap ng trabaho na maraming pahinga unless nasa mataas ka ng posisyon, may oras ka para magpahinga. So ayun yung isa pang bagay na bago sa buhay ko. Hindi ko kailangan mag-commute na. At yung mga kapatid ko, hindi na rin nila kailangan mag-commute kasi naihatid ko sila. Tapos yung pangatlo, yung pagbisita ko sa girlfriend ko. Pang-apat na pala yun. Yung pang-apat, yung pagbisita ko sa girlfriend ko. Dati kasi parang 3 to 4 times a year lang ako nakakabisita. 2022 kasi noong 2021 parang tig 3 beses or tig 4 na beses lang ako nakapunta sa kanila. Kasi 'di ba pandemic, tapos wala pa akong sariling sasakyan. Pwede naman kasi lumabas, pwedeng pumunta doon kasi medyo basta meron kang vaccination card tsaka yung anong tawag doon, parang gate pass. Quarantine pass. Yung quarantine pass. Pero wala akong sariling sasakyan. Nakikisabay lang ako sa pinsan niya na kaklase ko dati nung MA pa ako. Isa sa mga tropa namin, taga Kalatagan yun. Kapitbahay lang nila. Kaya nakikisabay ako. Pagka uuwi siya, di iintayin ko pa yung oras or araw or date na uuwi siya. Kailangan ko pang intayin para kunyari Friday ng hapon, iintayin ko siya na magsabi kung kailan siya uuwi. Tapos itatiming ko pa sa schedule ko. Minsan hindi pa nagkakasundo. Minsan uuwi siya, tapos ako, ang out ko is alas 6. Kaya hindi pwede. Kaya minsan hindi na ako nakakapunta. Ngayon, kaya ko nang pumunta linggo-linggo.
Kasi may sarili na akong sasakyan. Hindi ko na kailangan makisabay. So every week pumupunta akong Kalatagan, 'di ba? Malaking bagay yung sniper sa buhay. I mean yung motor. Hindi specific sniper. Yung isa, yung huling tulong sa akin ng sniper na to, natuto ako mag-budget ng pera ko. Sa totoo, kasi dati hindi talaga ako nagbabudget ng pera ko. Basta lang ako, bili lang ako ng bili, ganyan. Basta sahod, palag na. Gastos na gastos dito, gastos doon, kain dito, kain doon, ganyan. Pero ngayon, nakakapag-budget na ako kasi nga, hulugan ng aking motor. Kailangan kong budgetin yung pera ko para hindi ako makalikdang ng hulog. Ano yung likdang? Hindi ako maka-absent ng hulog. Parang ganun. Bibili lang ang gamot dito. Wait for me, Argentina. Kasi ang babayaran ko kada buwan ay 7,000 for 2 taon. So ayun, natuto naman ako mag-budget. 3,535 kada cut off, ganyan. So may natitira naman sa akin ano, tapos nakakapagbigay pa ako sa bahay. Ganon, parang achievement sa akin, para sa akin yung ganon. Tapos isa pa sa nabago yung buhay ko. Isa pa sa nabago sa buhay ko is mas naging masaya. Parang mas naging masaya ang buhay. So yun mga friends, dito na ako sa bahay. Nalobat yung camera ko kanina. Yun lang naman yung vlog ko. So yun lang naman yung mga sasabihin ko dun. Maidagdag ko lang din na mas naging masaya ako mula nung nagkameron ako ng Sniper 155. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pagtambay. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe ka na. And huwag mo kakalimutan i-like tong video na to. So yun lang mga friends, may konting paalala na maghinay-hinay at may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace. Yeah.